Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Thanks God it's Friday. Pero maulan ha. Kasi nga po meron tayong bagyo. Biyernes na tayo ngayon, Oktubre 3, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, death toll sa malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu umakyat na sa 73. Search and rescue operations itinigil na. Pangulong BBM nagtungo sa Cebu para personal na inspeksyonin ang pinsala ng magnitude 6.9 na pagyanig na mahagi din ito ng tulong. BPO worker sa Cebu umalma ng kaagad pabalikin sa trabaho matapos ang malakas na pagyanig. Nagfile na ng reklamo sa Department of Labor and Employment. Senado nagbabala negosyanteng si Joseph Say na nagpapanggap ni Pinoy matinding banta sa seguridad ng Pilipinas. Janet Napoles hinatulan ng korte ng na-guilty sa 13 counts ng money laundering. Bagyong Paulo lumakas pa bilang severe tropical storm. Signal number 3 nakataas ngayon sa ilang lugar sa Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa bilang severe tropical storm ang Bagyong Paulo. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 320 km silangan ng Baler, Aurora. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa pagitna. At ang pagbugso 115 km per hour. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 30 km bawat oras. Dahil dito nakataas ngayon ang signal number 3 sa Northern Luzon, kabilang ang mga sumusunod extreme northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Nakataas naman ang signal number 2 sa southern portion ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, rest of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ang mga lugar namang nasa ilalim ng signal number 1 ay ang mga sumusunod: mainland Cagayan kasama ang Babuyan Island, rest of Aurora, northern portion ng Quezon, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeast portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. Ayon sa pag-asa, posibleng maglandfall si Paulo sa Isabela o Northern Aurora ngayong umaga. Patuloy itong lalakas habang nasa Philippine Sea. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na lumakas pa ito bilang typhoon bago maglandfall, habang inaasahang lalabas ng PAR bukas na umaga, araw ng Sabado, ang Bagyong Paulo. Kanselado na ang pasok sa trabaho sa gobyerno at mga eskwela sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, October 3, dahil nga sa pananalasa ng severe tropical storm Paulo. Kabilang sa mga nag-anunsyo na walang pasok ang Isabela Province o levels public and private, kasama na ang trabaho sa gobyerno. Aurora classes o levels public and private, kasama ang trabaho sa gobyerno. Sa Pangasinan, wala na rin pasok o levels public and private. At sa La Union, all levels public and private.
Sa Cagayan, Apari, walang pasok. All levels public and private. Santo Niño, all levels public and private. Bagao, all levels public and private. Tuguegarao City, kinder hanggang graduate studies. Igig, gayon din ang Peña Blanca, all levels public and private, walang pasok. Para naman sa Nueva Vizcaya, nag-anunsyo na walang pasok sa Kasibu, all levels public and private. Sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, all levels public and private, walang pasok. Peñaranda, all levels public and private, shift to online or modular learning. Sa Santa Rosa, all levels public and private. Sa Ilocos Norte, Solson na lamang nag-anunsyo, all levels public and private, walang pasok. Pero sa Ilocos Sur, Narbacan, Tagudin, parehong walang pasok, public and private. Higit naman sa 3,000 aftershocks na naitatala sa Cebu hanggang alas 4 ng hapon kahapon mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City noong September 30. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, mula 3,036 sa mga aftershocks, 586 ang plotted. 15 naman ang naramdaman ng mga residente na may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1 hanggang magnitude 5. Sinabi ni Winchell Sevilla, hepe ng PVOX Seismology Observation and Earthquake Prediction, dahil sa lakas ng lindol, posibleng tumagal pa ng linggo o buwan ang mga mararamdamang aftershock. Gayunman, binanggit din ng opisyal na habang dumadaan ang araw, hihina naman ang mga pag-uga na nararamdaman o kaya'y maitatala. Umakyat na sa 73 ang bilang ng mga namatay sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu Province. Sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamarami sa mga namatay ay mula sa Bogo City. Sumusunod ang San Remigio, Medellin, Tabugon, Tambuilan at Sogod. Lahat ng mga napaulat na nawawala ay natagpuan na, habang halos 300 naman ang naitalang sugatan. Patuloy na ginagamot sa mga ospital ng lalawigan. Umabot naman sa mahigit 27,000 families at mula sa 7 lokal na pamahalaan ang Cebu ang nawala ng tahanan. Ilan sa mga ito ay naglatag na lamang natutulog sa gilid ng kalsada. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, personal na bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City upang mag-inspeksyon sa lugar matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Kinamista ng Pangulo ang kalagayan ng mga residente sa lugar kasama si Cebu Governor Pam Baricatro, habang dumalo rin siya sa situation briefing na pinangunahan naman ng disaster management officials. Partikular na binisita ng Pangulo ang relocation site para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa barangay Palumbato na lubos na nawasak dahil naman sa pagyanig. Kasama rin ng Pangulo sina Public Works Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Prasco at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Piniling ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso dagdagan ng emergency fund para sa mga komunidad na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol. Sa pagbisita ng Pangulo sa Cebu, binanggit nito na paubos na ang Quick Response Fund na ang ilang ahensya kahit kinakailangan maglabas ng dagdag na pondo. Samantala, naglaan naman ang Office of the President na mahigit sa 200 million pesos para sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa mga ospital upang masuportahan ang relief at medical efforts. Bunso nito, tumanggap ng 50 million pesos na financial aid ang Cebu City. Tig 20 million pesos naman ang Bogo City, San Remigio at Sogod. 10 million piso naman sa iba pang mga bayan. Naglaan din ang OPE o Office of the President ng 20 million para sa mga ospital na nasa ilalim ng Department of Health, habang ang mga provincial hospital naman ay bibigyan ng 5 million piso. Nagutos na rin ang Pangulo sa Department of Budget and Management na mag-release ng mahigit sa 150 million pesos na Local Government Support Fund para sa probinsya ng Cebu at tig 75 billion pesos naman sa mga lokal na pamahalaan ng San Remigio, Bogo City at Medellin.
Tiniyak din ng Pangulo na may aasahan pang 10,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang nawala ng tahanan. Sa kabuuan, mahigit sa 600 million pesos ang tulong na nakalaan para sa mga apektuhan ng pagyanig. Nilibot naman ni Vice President Sara Duterte ang mga bayan sa Cebu. Personal niyang inilamang kalagayan ng mga residente matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Nagpaabot ng pakikiramay at suporta ang pangalawang pangulo sa mga pamilyang napinsala ng pagyanig at nawala ng mahal sa buhay. Nagtungo rin si BP Inday sa lamay ng 10 nasawi sa landslide sa Hacienda Pilomino sa Bogo City, nangakong magbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya. Matatandaan dumating si BP Inday sa bayan ng Medellin noong pang Miyerkules ng gabi para makita ang sitwasyon sa lalawigan kasunod ng naturang pagyanig. Nagdala cash assistance sa ilaha kay para mapalit nila itong mga paninahang lanon sa paghaya, sir. Tapos magsunod ang mga kauban sa food and non-food boxes namo. Ang non-food boxes namo na dito itong mga gina-request sa tanan ang kanang banig. O sa food boxes namo, sir, ang katong bugas at dalaga. Walang kaugnayan ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu sa pinangangambahang Big One o malakas na pagyanig na posibleng tumama naman sa Metro Manila. Bagamat hindi konektado ang dalawa, sinabi naman ng Department of Science and Technology Secretary na si Renato Celidum, dapat pa rin paghandaan ang Big One o ang paggalaw ng West Valley Polta na kumikilos kada 400 to 600 years. Unang-una, walang relasyon ang nangyari sa Cebu kung sakaling mayroong mga paggalaw na nandyan sa Luzon. Pero ang kailangan nating matandaan, talagang ang tanong kailan at dapat pang paghandaan. Ang sagot kailangan paghandaan. Kung kailan, masasabi natin na batay sa datos na meron tayo, ang West Valley Fault ay kumikilos kada 400 hanggang 600 taon at ang huling pagkilos niya ay in the 1600s. Ayon kay Solidum, ang pangunahing paraan ng paghahanda para sa malakas na pagyanig ay ang pagpapatibay ng mga infrastruktura. Ngunit mahirap niya itong gawin dahil karamihan ng mga gusali sa bansa luma na o di kay itinayo nang hindi kumukonsulta sa mga inhinyera. Kaya pinakamainam po kung gusto ho ninyong medyo kampante ho kayo, kung matibay bang inyong tirahan, sagutin nyo lamang ho yung How Safe Is My Home. May app na ganyan ng PBox para kahit paano makapag-relax na ho kayo. Kinumpirma naman ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang natatanggap na ulat na ang karahasan o pagnanakaw sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay Nartates, maigpit ang ginagawang pagbabantay ng PNP sa lalawigan para masiguro ang seguridad at maiwasan ang mga insidente ng pagsasamantala. Umaasa rin ang hanay na mapapanatili ang kaayusan sa Cebu hanggang matapos ang rehabilitation efforts para sa mga nasalanta ng matinding pagyanig. Iginit ni Nartates, aktibo ang Police Regional Office 7 sa rescue efforts sa northern part ng Cebu at pinakilos na rin ang water assets papunta sa Bantayan Island na mahirap pang marating sa tindi naman ng pinsala. There's no report of looting. What's so important now is we are organizing ourselves, lalong-lalo ng Philippine National Police together with the other national government agencies in coordination with the local government unit. That is to employ yung responses to reduce yung risk. At the same time, lalong-lalo na yung ating rescue and relief operation. The whole of PRO 7, yung mga police natin doon, of course, nag-organize na sila ng sarili nila to mag-rescue operation doon at the northern part of Cebu. Okay? And to include other police units like, for example, the Negros Island Regional Police Office, PRO 8, yung PRO 6, yung ating maritime. Kasi there are roads na and bridges na unpassable, especially those Bantayan, yung Bantayan Island, secluded po yun. At the same time, yung papuntang daang Bantayan ay sarado. That's why we move our water assets papunta dun sa area na yan. May ngaga sa atong mga kuturanta na sa Negros. May buntag sa mga taga-Mualbal, Cebu. Yung bahaging yan ho ng Cebu, yan sa may Uslob. Kahapon nakausap natin yung ating mga kasamahan sa radyo natin, Mualbal.
So far, so good naman at nananumbalik na ang kabuhayan doon, lalong-lalo na ang turismo. Tiniyak naman ng National Electrification Administration NEA, matatapos na ngayong linggo ang power restoration sa mga lugar na tinamaan ng malakas na pagyanig sa Cebu. Ayon kay NEA DRRM Office Engineer Eric Campoto, 11 sa 13 bayang sakop ng Cebu 2 Electric Cooperative. Meron na kuryente kabilang ang Bogo City at Daang Bantayan na lubhang naapektuhan ng pagyanig. Kumpiyansa naman si Campoto na bago matapos ang linggo, may babalik na supply ng kuryente sa dalawa pang nalalabing bayan, yung Tambuelan at saka yung Tuburan. Bagamat hinihintay pa ang pinal na damage assessment, sa ngayon ay nananatiling minimal ang pinsala ng lindol sa power facilities ng lalawigan. Pinamamadali na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagsasayos ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Ayon kay Secretary Dizon, sa labas pa rin ng ospital ginagamot ang mga biktima ng malakas na pagyanig dahil sa hindi pa maklear ang gusali, bunsod ang nang nararanasan namang mga aftershock. Pero ang pinaka-importante din po kaya nga magawa yung ospital sa Bogo. Kasi ngayon, yung mga kababayan po nating injured, nasa labas po ng ospital kasi hindi po nakiklear yung structure ng ospital. Kasi alam naman, may aftershock pa. Nung nandun kami, at least 3-4 yung naramdaman natin. Medyo malakas pa rin, katunying. Hindi natin pwedeng i-risk yung mga kababayan nating injured, i-treat sa loob ng ospital. Git pa ni Secretary Dizon, halos lahat ng kalsada sa Cebu ay na-clear na, ngunit tanging light vehicles pa lamang ang maaaring makadaan. Tiniyak din ng kalihim na ginagawa ng DPWH ang lahat ng mabilis na aksyon, lalo na sa daang lubhang napinsala upang masiguro ang agarang delivery ng mga relief goods. Lahat ng mabilis na magagawa natin, gagawin natin. So para sa DPWH, ang first order of business natin, i-clear yung mga kalye. Kahapon po, na-clear na ho natin halos lahat ng road, no? Yung mga nakita nating mga umalsa na mga kalye. Nabiyak at malsa. Pingatin na ho muna natin yon. Medyo, syempre, temporary ho muna lahat ito para lang makadaan ng maayos. Mga pulis mula sa Camp Ruperto, Cangleon, Palo Leyte, pinadala sa Bogo City sa Cebu para tumulong sa mga apektuhan ng lindol. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Nagpadala na ang Police Regional Office 8 ng mga police personnel para sa search, rescue at retrieval operations. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ay kay General Kapoy ng una at pangalawang bus na ipadala na para sa disaster response teams na tutulong sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Bogo City, Cebu. Sa unang deployment may 18 mga personnel kalagip ng 16 na miyembro ng Regional Maritime Unit at 2 Explosive Ordnance Disposal Dog Hunters. Gamit nito ang tactical high-speed boat para sa Cebu. Ang mission ay pag-augment sa patuloy na security disaster response operations. Karagdagan pa ng mga personnel kalakip ng isang platoon at search and rescue teams ay pinadala kahapon kasama ng isang security team. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 na umaga sa mga may importanteng lakad at saka dun sa mga magpapadala ng mga relief goods. Baka po pwede samahan natin yan ng family alcohol. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating gamitin pamproteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa ating pong mga emergency kits. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Sa showbiz muna tayo, sila Lot de Leon binisita ang bantayog ng namayapang inang si Nora Honor sa Ilocos Sur. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Sinadya ni Lotlot de Leon ang ipinatayong bantayog ni Nora Honor sa may Ilocos Sur na kung saan ay kinuna ng kabuuan ng pelikulang Himala. Kung hindi ako nagkamali ay si Senator Amy Marcos ang nagpatayo ng estatwa ng namayapang national artist bilang pagbibigay pugay sa classic film na ginawa niya. Tamang-tama naman may promo si Lotlot ng pelikulang Isla Babuyan doon sa Ilocos noong nakaraang Miyerkules, kaya hinanap niya ito at nagkuha pa siya ng video. Ipinost ito ng aktres sa kanyang Instagram account na kung saan ay masyadong madamdamin ang nasa caption nito. Bahagi ng kanyang mahabang post, hindi ito simpleng pagkakatagpo kundi isang paalaala na wala talagang mga bagay na nagkataon lamang. Bawat sandali ay may dahilan, bawat hakbang ay may patutunguhan, at ngayong narito ako sa harap mo, ramdam ko na ang mga ganitong pagkakataon ay itinadhana upang dalhin tayo sa mga lugar at alaala na magpapaalala kung sino tayo at kung gaano kalalim ang pagmamahal na iniwan mo sa amin. End of quote. May hugot nga itong IG post ni Lotlot de Leon na ang iniisip ng karamihan ay baka nanggaling ito sa hidwaan nila ng kanyang kapatid na si Ian de Leon. Ayaw lang kasi magsalita ni Lotlot ng buong detalye, pero base sa mga nakaraan niyang interviews, ang sagot nito ay mukhang hindi sila okay na magkakapatid. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 26 makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbigay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa National Bureau of Investigation ng 50 million pesos na financial assistance para mapalakas ang kanilang paglaban sa illegal gambling, kabilang na ang pinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators sa mga POGO na hanggang ngayon ay pasaway na gumagana pa rin sa maraming panig ng kapuluan, kinukonsinte ng ilang mga politiko. Ang suporta ay ginawa sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco at NBA Director Jaime Santiago. Sa MOA signing, sinabi ni Tenco na nagbigay ang PAGCOR ng initial na 25 billion pesos sa NBI. Kumakatuan ito sa unang bahagi ng tulong upang masugpo ang illegal gambling. Ang nasabing halaga ay gagamitin naman sa pagkain at mga gastusin ng mga POGO detainees at pagsuporta sa legitimate operations ng NBI laban sa illegal gaming activities. Sinabi naman ni Tenco o ni Director Santiago, ang tulong ay makatutulong na husto. Itong pondo ay makatutulong na husto upang mapalakas ang kanilang kampanya laban sa mga illegal na POGO at iba pang mga illegal gaming activities. Kapwa naniniwala si Tenco at Santiago ng partnership ay nagpapatunay ng kanilang tungkuling itaguyod ang batas at maprotektahan ang mamamayang Pilipino. Oy mga mamis, kunot no ka ba kapag laundry day? Kunot nga ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang madya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matinding bantya based on test sa chocolate, mud, and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. At ngayon po ay 7,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan. Isang bagay na dinidikit at bagay na dinikitan. Siyempre. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan 7,000 ang nag-iintay na premyo habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! 850 million pesos naman na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Bugalyon, Pangasinan. Isang Chinese national at kasamang Pilipino arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at tsakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng PDEA Regional Office 1 ang dalawang suspect na itinuturing na high value posers na sila alias Monkey, 40 anyos, Chinese national na naninirahan sa Paliparan 3, Cavite City, at alias Gardo, 54 anyos, residente ng Mampang, Zamboanga City, matapos silang masakote sa bypass operation kahapon bandang alas 12:30 ng hapon sa National Highway sa Barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan, at nakumpiska sa kanilang 120
125 kilos ng shabu na may street drug price na 850 million pesos na nakalagay sa 125 plastic pack na may tatak na Chinese character, habang ang iba ay nasa knotted transparent plastic pack. Kinumpis ka rin ang van naggamit ng mga suspek sa kanilang illegal na gawain. Batay sa ulat ni Director 3 Attorney Benjamin Gaspe, PDEA Region 1 Director, na ipinadala sa tanggapan ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, ang operasyon ay isinagawa na magkasanib na pukasan ng PDEA Intelligence Service at PDEA Regional Office 1, Pangasinan PNP Drug Enforcement Group, National Intelligence Coordinating Agency at Armed Forces of the Philippines Counterintelligence Group. Ang mga narestong suspek ay naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarti, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Dapat tiyakin ng gobyerno ang suporta nito sa pinaka-vulnerable na sektor ng lipunan tulad ng mga senior citizen na napipilitan pa rin magtrabaho para lamang mabuhay. Sa hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, tinutukan ni Senator Bongo ang issue ng 1 milyong senior citizen na nananatiling nasa waitlist sa kabila ng umiiral na Republic Act 11916 na siya namang co-author din na nagtataas sa buwan ng social pension ng mga indigent seniors mula 500 pesos ginawa ng 1,000 piso. Binigyan din ni Go na halos 1 milyong lolo't lola ang naghihintay pa rin ng pensyon na legal namang nararapat sa kanila. Nananawagan nito sa lahat ng ahensya ng gobyerno maging sa Senado at Kamara na magtulungan dahil ang bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga para sa mga senior citizen. Umapalin si Go na i-prioritize ang pagbibigay ng social pension sa mga kwalipikadong indigent seniors na naka-waitlist pa rin hanggang ngayon. Paalala pa ng senador sa komite na ang pagsuporta sa mga mahihirap na matatanda ay isa sa mga advokasya ng chairperson na nagsilbing DSWD Secretary. Ang tinutukoy niya naman ay si Senator Erwin Tulfo. Nagbabala naman si Senator Risa Ontiveros na banta sa pambansang seguridad ang naarestong mining executive at negosyanteng si Joseph C. na nagpapanggap na Pinoy. Ayon kay Ontiveros, mas lalong lumalim ang impluensya ng China sa Pilipinas matapos siyang makakuha ng bagong impormasyon at ebidensya hinggil kay C. at sa pamilya nito. Sinabi ni Ontiveros na isa sa nakakaalarmang impormasyon na kanilang natanggap ay ang pagkakaroon ng dual citizenship ng anak ni C. na si Johnson Kai Chen sa meron itong Chinese passport at saka itong si Johnson Chua Si na meron naman Filipino passport. Bukod sa dalawa, ang kanyang birth certificate ay magkaiba naman ang detalye ng kanilang mga magulang. Ayos Paliwanag ni Ontiveros, hindi pinapayagan ng China ang dual citizenship. Kaya malinaw na may panlinlang at malaking banta ito sa pambansang seguridad. Sinabi pa ng senador, hindi lamang ito simpleng kaso ng peking papeles, kundi malinaw na operasyon ng sleeper agent ng China na nakapasok na sa lipunan, sa ekonomiya at maging sa politika ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagdiriwang ng Tingog Party List ang ika-13 anibersaryo nito, tanda ng mahigit na 1 dekada ang katatagan at pagsusulong ng mga kabuluhang batas at patunay ng paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Patuloy ang pagpapalakas ng Tingog upang marinig ang tinig ng mga karaniwang mamamayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan at kulang ng makukuhang benepisyo, paglikha ng konkretong mga programa at mga batas sa mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino. Mula sa kanilang simpleng simula sa Eastern Visayas, lumago ang Tingog bilang isang matibay na pambansang kilusan sa Kongreso. Patunay na kahit na sa harap ng mga hamon at nagmabagong kalagayang politikal, nananatili itong matatag sa misyong pamahalaang nakasentro sa tao. Kasama sa prioridad ng Tingog sa Kamara ang pagsusulong na maisabatas sa mga panukalang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, kapakanan, panglipunan, kababaihan din sa kabataan. Sa kabuuan, meron ng 71 na mga panukalang batas na naisabatas. Kabilang dito ang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng edukasyon, kapakanan ng mga bata at kaligtasan ng komunidad. Ito kasama dito yung tinutukoy yung Republic Act 12288 o Philippine Career Progression System sa Public School Teachers and School Leaders Act.
Republic Act 12199 o Early Childhood Care and Development. At Republic Act 12124 na nagtataguyod naman sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program upang palawakin ang akses sa mas mataas na edukasyon. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Malabon. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Taipei, Taiwan. Ha? Uy, tumaas din ang sweldo ng mga kababayan natin dun sa Taiwan. Ha? Ala, ay kumusta na kung mga taga-Batangas? Doon sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Ha? Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At patunay na ito'y 100% gawang Pinoy. Yung 10 variants ng tangerine chocolate. Ang mga raw material niyan ay galing din sa ani ng mga magsasaka. Kaya tingnan ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, bagamat ang tangerine chocolate ay gawang lokal, ito naman taste and looks global dahil tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sana daw po ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 71 years old na NPA sa Samar na nais makasama ang kanyang pamilya kumalas na sa armadong pakikibaka. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Kinumpirma ng Second Samar Provincial Mobile First Company na isang aktibong miyembro ng New People's Army na isang senior citizen ang nagdesisyon na kumalas na sa armadong pakikibaka at magkaroon ng bagong buhay. Ayon sa ulat ng Second Samar Provincial Mobile First Company, ito ay aktibong miyembro ng New People's Army sa ilalim ng Apoy Platoon, SRC Sisami Eastern Visayas Regional Party Committee kung saan kusang nagpahayag ng kanyang pagsuko sa kapulisan. Ang sumukong NPA may alias si Joel, isa itong 71 taong gulang, residente ng Calbiga, Samar. Sa rekord ng PNP, si Joel ay matagal nakaanib sa armadong pakikibaka ngunit nais na daw magkaroon ng mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Inabandonan nito ang armed movement nang mahikayat na rin sa sunod-sunod na negosasyon na ginawa na nasabing unit batay na rin sa mandato ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Nangako ito sa kanyang alliance sa gobyerno at kumalas sa komunistang grupo. Isinailalim ito sa custodial debriefing na ngayon ay nasa protective custody muna ng Second Samar Provincial Mobile First Company bilang bahagi ng reintegration program. Ayon sa report ng Second Samar Provincial Mobile First Company, agad itong tumanggap ng initial cash assistance at grocery items mula sa nasabing unit. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Hindi pa talaga safe si Senator Jenggoy Estrada. Ito'y matapos si basura ng Sandigan Bayan ng motion for reconsideration ng Senador pa sa kasong GRAF kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa Priority Development Assistance Fund o PDAP o pork barrel scam. Dahil dito tuloy ang paglilitay sa kasong GRAF laban kay Jinggoy sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng PDAP na umano'y napunta sa mga peking proyekto na inendurso ng mga NGO na pag-aari ng nakakulong na si Janet Lim Napoles. Sa kanyang motion for reconsideration, ipinunto ng Estrada na hindi umano siya dapat na litisin pa sa kasong GRAF dahil meron ng prosekusyon laban sa kanya sa kasong plunder na nagmula sa parehong kaso at parehong transaksyon. Tinabla naman ito ng hukuman. Hindi po tinanggap ang kanyang argumento dahil walang batayan sa rules of court para ibasura ang isang GRAF case dahil sa naunang plunder case na nakasampa kanino man. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring palalain pa ng artificial intelligence ang digital divide sa Pilipinas kung hindi agarang kikilos ang pamahalaan upang palakasin ang data system, palawakin ang digital connectivity at magpatupad ng mga digital safeguard. Itong binigyan din ng 11th Annual Public Policy Conference inorganisa ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS bilang bahagi ng selebrasyon para sa Development Policy Research Month. Ayon kay PIDS President Philip Arnold Tuanyo, malaki ang potensyal ng AI bilang kasangkapan sa pagunlad
at maaaring magdulot naman ng koneksyon, kaalaman at pagbabago sa iba't ibang larangan. Gayunman, kung wala sapat na infrastruktura, kasanayan at maayos na pamamahala, ang mga benepisyong ito ay mananatiling sa kamay lamang ng iilan. Para naman kay Christopher Lamont ng Tokyo International University, dapat tingnan ng pamahalaan ang AI hindi lamang bilang isyu ng teknolohiya, kundi bilang hamon sa pamamahala. Samantala, binigyan din ni Naoto Kinihira, ang Senior Digital Development Specialist ng World Bank, ang mga dataset ng Pilipinas ay pira-piraso, hindi maaasahan na naglilimita sa kakayahan ng bansa na gamitin ng epektibo ang artificial intelligence. Madalas din na niya na hindi tumpak, hindi kumpleto at hindi rin ibinabahagi o kaya naman ay hindi machine readable ang mga datos na kung walang matibay na datos, hindi makakagawa na ang AI ng mas matalino at mas mabilis na serbisyo publiko. Sinabi naman ni ICT Policy Analyst Mary Grace Mirandilla Santos na kung hindi agarang mamumuhunan sa broadband at digital literacy ang bansa, lalo lamang mapapalakas ng AI ang mga may kakayahan habang mapag-iiwanan ang iilan. 100,000 pisong pabuya nakahandang ibigay ni Maguindanao del Sur Governor Datu Ali Midtimbang sa sinumang makapagtuturo sa namugot ng ulo sa isang katutubo sa bayan ng Datu Hopper. Detalye na balita mula kay RH19, June Dimakutak. Assalamualaikum, Brother June. Kumasalam kayang Angel. Maliban sa tulong pinansyal na ipinaabot ang Office of the Provincial Governor sa pamilya ng katutubong Tiduray na pinugutan ang ulo sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur, nakatakda ring magbigay ng 100,000 pesos pabuya si Maguindanao Governor Datu Ali Midtimbang sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga taong responsable sa pamumugot ng ulo ng magsasakang biktima na si Ramon Lupos. Ang pabuya ay malaking tulong sa hanin ng kapulisan hanggang sa ngayon ay blanco pa rin sa kung sino ang mga armadong responsable sa insidente. Sa talaan ng kapulisan ng Datu Hofer at ng Provincial Police Office ng Maguindanao del Sur, ikapang-apat ang insidente ito ng pamamaslang sa mga katutubong Tiduray sa bayan ng Datu Hofer na patuloy na unresolved cases at patuloy na nakakalaya ang mga suspect. Umaasa naman si Governor Datu Ali Midtimbang na malulutas at matutuldukan ang kasong ito at mabigyang hustisya ang kamatayan ng biktima. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Sa mga nandyan sa Sogo Hotel sa Cubao. Ito umaga kayo, ha? Ay, 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Paalala natin, oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Yung bang pagkagising mo talagang in the mood ka, up and active ka. Pagharap mo ng salamin, poging-pogi dating mo, di ba? Right taladro. Ibang dating mo, di ba? Sasabihin mo naman doon sa salamin, since birth, yan ha, maglokohan kayong dalawa. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate.
Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultimayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 6 na taong gulang na batang lalaki na may autism natagpuang patay. Naku, 3 days na pala itong nawawala. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay magnabigat, Romy. Pagkalipas ng 3 araw ay napawi rin ang pagkabalisa ng kanyang pamilya matapos matagpuang buhay kahapon ang 6 na taong gulang na batang lalaki na may autism sa barangay Middle Atok Trail, Baguio City. Si Janen Dabaras, isang non-verbal at may level 3 autism, ay nawala noong September 29 na madaling araw. Sa loob ng 3 araw ay hindi tumigil ang kanyang pamilya, kapitbahay, volunteers at lokal na otoridad sa paghahanap sa kanya. Wala siyang pagkain, tubig at walang paraan para makatawag ng saklolo. Subalit bandang alas 10 ng umaga kahapon natagpuan ng jeepney driver na si Alain Bakbak, si Jaren sa nabuhay at nakaupo sa isang bato sa tabi ng ilog. Mahina at natakpan ng putik ang buong katawan. Kung paano nagawang mabuhay ng bata sa loob ng 3 gabi sa malamig na at mapanganib na lugar ay nanatiling misteryo. Para sa kanyang pamilya, ang kanyang pagkakaligtas ay may tuturing na isang himala. Si Jaren ay sumasailalim sa medikal na atensyon at ang kanyang pamilya at mga kapitbahay ay taus-pusang nagpapasalamat at itunuring na pagpapala ang kanyang pagkakaligtas. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Hinatulan ng guilty sa 13 bilang ng money laundering kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAP ang scam queen na si Janet Lim Napoles. Sa inilabas na desisyon ng Pasig RTC Branch 158, napatunayang guilty sa money laundering si Napoles sa 2013 pork barrel scheme. Dahil dito pinatawan ng 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong si Napoles sa bawat bilang na kaso o habang buhay na pagkabilanggo. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, bukod pa ito sa 94.15 million pesos na danyos na kailangang bayaran ni Napoles. Maaaring kansalahin o i-reprise ng DPWH ang 1.6 trillion peso on ongoing at upcoming projects nito para makatipid ang pamahalaan ng halos 400 bilyong piso. Ito ang minungkahi ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa DPWH kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng deliberasyon ng Kamara sa proposed 2026 budget. Ayon kay Congressman Lebiste, ang 400 billion pesos o higit sa 1 bilyon kada araw na matitipid ng gobyerno sa isang buong taon ay magagamit para pondohan naman ang priority health at education programs para sa publiko. Iginit na Lebiste, maaaring itigil o harangin ng DPWH ang konstruksyon ng mga proyekto nito sa pamamagitan ng pag-invoke ng termination for convenience o di kaya termination for unlawful acts. Hawak na niya ng DPWH ang kapangyarihan para i-terminate ang kontrata ng kanilang mga proyekto at maisalba ang bilyon-bilyong salapi ng taong bayan. Wala umanon dapat sisihin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kundi ang kanyang sarili kaugnay ng kinakaharap nitong problema matapos mabigong isiwalat na isang kumpanya na konektado sa kontrobersyal na Pamilya Diskaya ang sangkot din sa isang proyekto ng kanyang lungsod. Ayon naman ito kay House Infrastructure Committee Overall Chairman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Sinabi ni Ridon na hindi maliit na bagay ang pagsisiyasat sa 110 million pesos Baguio Tennis Court Project dahil direktang sangkot dito ang mga Diskaya na naunang sumabit sa mga anomalyang flood control project. Binigyan din pa ni Ridon na si Magalong mismo ang umamin na subcontractor lamang ang kausap ng lungsod. Nilinaw na mababatas mula sa Bicol Saro na wala pang ebidensya ng korupsyon o kickback sa proyekto. Ngunit binigyan din niya na may sapat na batayan ng publiko para magtanong kung substandard din ba ang proyekto. Sinabi pa ni Ridon, pinakamatingkad na issue ang pananahimik ni Magalong tungkol sa ugnayan ng mga Diskaya sa kabila ng mga naunang pahayag, taliwas sa kanyang aktual na commitment para naman sa transparency, accountability at good governance. Aminado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nanggigil siya sa pahayag ni Congressman Alfredo Garbin na sacrifice umano ang pagre-resign ni Ako Bicol Party List Representative Rizal D. Co.
Ayon kay Magalong, tila gano'n na lamang kababa o kawalang hiya o kawalang konsensya ang mga nasa Kamara para magsabing nagsakripisyo si Ko sa kanyang pagbibitiw. Sinabi ni Magalong na hindi maituturing na sakripisyo ang pagre-resign ni Ko na anya'y nagnakaw ng limpak-limpak na salapi at ngayon nagtatago pa sa kanyang pananagutan. Meron tayong lumalabas nga na balita na sakripisyo pa nga raw yung ginawa niya, yung pag-abandon niya. Sinabi nga ni Congressman Garbin. Yung kanyang kapartido. Ako, nalungkot ako doon sa sinabi na yan. Ganun ba yung standard ngayon ng Kamara? Diyos ko, wala na ba kayong konsensya? Ganyan na ba kayo kawalang hiya dyan na nagnakaw na ng husto? Inabandon na yung kanyang trabaho dito. Nagtatago na. Tapos sasabihin nyo ngayon, sakripisyo. Sumagot naman si Congressman Pido Garbin. Nagsalita nga si Ako Bicol Party List sa Alfredo Garbin at ipinagtanggol ang kapwa mambabatas na si Saldico. Ayon kay Garbin, ginagalang niya ang pananaw ni Mayor Benji Magalong sa mga alegasyon nito laban kay Ko. Ngunit pakiusap niya, dapat din maging patas siya. Nilinaw na Garbin ang tinutukoy niyang sakripisyo ni Ko ay ang ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng Kongreso, isang mandato mula sa taong bayan. Hindi sa anumang paratang na hanggang ngayon ay hindi pa naman napapatunayan sa korte. Ayon sa kinatawan na Ako Bicol Party List, kung sasabihin kaagad na magnanakaw si Ko at tatawaging hypocrisy ang nang walang hatol, mas masakit ito sa ating demokrasya at sa mismong prinsipyo ng due process. Dapat din na niyang tandaan ni Magalong na sa alituntunin ng saligang batas, lahat ay inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Buwelto pa ni Congressman Pido Garbin kay Magalong, dapat ding maging handa itong sumagot sa 110 million pesos Diskaya Project na siya mismo ay pinaparatangan ng marami na may pananagutan din. Sinabi pa ni Garbin na hindi pwedeng magigpit sa iba pero tahimik kapag sariling pangalan ang nadadawit. Kaya bago manghusga at magsalita ng mabibigat laban sa iba, mas magandang harapin at linisin ni Magalong ang issue laban sa kanya. Maganda umaga, Pilipinas! 38 anyos na lalaki o nakilalang tulak ng droga sa Samal Bataan na timbog. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga operatiba ng Samal Municipal Police Station Drug Enforcement Unit ng mga tauhan ni Police Major Gary Lupian ang isang drug suspect na edad 38 anyos na natimbog nila ito sa ikinasang drug by bus alas 6 kagabi sa Barangay Sapa, Samal Bataan. Sa ulat ni Police Major Gary Lupian, nasamsaman nila ang suspect ng 5 sachet ng hininalang shabu na tumitimbang ito ng humigit kumulang 2.55 gramo na may halagang 17,340 pesos kasama ang 500 mark money, isang cellphone at isang red Jansport coin purse. Inaresto agad ito matapos makabili ang isang nagpanggap na bayar na pulis at nakuhanan pa ito ng 4 na sachet na karagdagang ebidensyang droga. Kasalukuyang nakapit na ang suspect sa Samal Municipal Police Station Custodial Facility at naharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang complainant nagreklamo laban sa ilang pulis at sibilyan sa manoy arbitrary detention, coercion at theft sa Ermita, Maynila. Sino yan? Detalye mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy. Kuya Angel, nag-ain ng reklamo sa Manila Police District General Assignment and Investigation Section sina Mary Grace Berme, 31 ng Mandaluyong at Jornel Toquilla, 40 anyos ng Quezon City laban sa ilang sibilyan at pulis dahil sa umano sa paglabag sa ilang provision ng Revised Penal Code na bilang ang arbitrary detention, theft, grave threat, grave coercion at unjust vexation. Batay sa reklamo, sa NPD naganap ang insidente sa isang coffee shop sa Bocobo Street, Ermita, Manila. Nagsimula umano ang alitan ng pag-usapan ng isang kwintas na ginto na nagkakalaga ng 195,000 pesos na kalaunan ay natuklos ang peke. Sa gitna ng pagtalo, dumating ang kapatid ng isa sa mga suspect na si Patrick Esposo kasama ilang pulis mula sa Ermita Police Station. Dito na umano nagsimula ang presyo na pamilit sa mga complainant kabilang ang sa pilitang pagbabayad ng 100,000 piso, pagbabanta, pang-abuso at pagkumpiska ng pera at iba pang gamit. Ayon kay Coquilla, siya ay kikiradena at sinaktan ng ilang respondent na pulis habang si Bermi naman ay napilitang ipadala
ang titulo ng kanyang lupa upang maisalba ang sitwasyon. Kabilang sa mga pinangalan ng suspect, sina Patrick Esposo, Jaho Rojo at kapatid na si Esposo, kayong din ng mga pulis na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Amane, Police Corporal Edmar Tumanday, Police Corporal Karen Angeline Graboso at Patrolman Domingo Blam na pawang nakatalaga sa Ermita Police Station. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Formal lang naghain ng reklamo sa Department of Labor Regional Office 7 ng BPO Industry Employees Network of Vienna laban sa nasa 10 BPO company sa Cebu City na manoy lumabag sa labor rights at occupational safety standards kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa lalawigan. Sa mga reklamong natanggap ng Bien Cebu, pinuwersa umano ang mga BPO workers na bumalik ng trabaho kahit nasa 30 minuto pa lamang na nakalilipas ang pagyanig. Meron pang mga aftershocks na nararamdaman. Bukod pa rito, hinarangan din umano ang mga emergency exit ng kanilang gusali upang hindi makalabas ang mga BPO worker. Pinilit na sagutin ang mga tawag sa telepono ng kanilang mga customer. Ilan naman ang inalok ng double pay para magpatuloy lamang sa pagtatrabaho sa kabila ng lindol. Ang ibang umuwi na sa kanilang tahanan, kumakaharap ng suspensyon, pinagbabanta ang kakaltasan ng sahod, aalisan ng bonus, tatanggalin pa sa trabaho. Mga loko, no ha? May isa rin naman ang buntis na BPO employee na hindi tinulungan noong lumindol. Walang ibinigay na medical o psychological support sa mga empleyado at may ilan ding persahang pinalagda sa isang memorandum para uwag nang magsalita. Wisit kayo, ano ha? O lumindol na't lahat. Gusto nyo mapuwersa pang magtrabaho yung mga tao? Maganda umaga, Pilipinas! Senator Jesus Guerrero hindi na nagulat sa ethics complaints laban sa kanya. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RS28. Raymond, good morning. Walang ibang itinuro si Senador Francis Jesus Escudero na nasa likod ng reklamo laban sa kanya sa Senate Ethics Committee, kundi si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kabayaran umano sa pagbanggit niya ng kanyang pangalan na sangkot sa budget insertion at flood control scandal. Sabi ni Escudero, bahagi ito ng resback sa politika at pangaras ng mga tau-tauhan ni Romualdez. Bahagi lamang umano ito ng kanilang script upang pagtakpan ng kanilang kasalanan. Nakahanda itong ilantad na ito ay politically motivated. Una nito isang L. Ridge Marvin Aceron ang nagkain ng ethics complaint laban kay Escudero dahil sa pagtanggap umano ng 30 milyong pisong campaign donation mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction. Nakarating na sa kalaman ng chairman ng Senate Committee on Ethics na si Senador J.B. Hercito ang reklamo. Sabi ni Hercito, pag-usapan ng komite kung paano itutugunan, lalo na't nag-iimbestiga ng Independent Committee on Infrastructure o ICI sa kontrobersiya sa flood control. Ito si RH28 Raymond at Pangas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ang dami talagang gamit ng issue ngayon ng flood control para mapagtakpan ang kanilang mga kapalpakan. O eto, sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ang sabi po ng ilang mga netizen, imbes na lunasan ang baha, mas lumulubog daw sa kapalpakan ng kanilang bayan. Ayon yan sa mga residente na nagrereklamo laban kay Mayor Jason John Joyce na ginagamit umano ang issue ng flood control para pagtakban din ng kanyang mga supply na mga programa sa kabila ng 3 terms na itong naging mayor. Sa halip na solusyon, palabas daw ang naging estilo ni Mayor Joyce. Pinapalabas na siya'y bayani matapos na malihis ang sisi sa pumalampak ng mga proyekto. Pero gate ng taong bayan, hindi nito mapagtatakpan ang matagal na mga problema. Walang sementeryo kaya ang mga bangkay sa bakuran na lamang nililibing. Walang maayos sa palengke. Kaya lutang ang kabuhayan pero at puro daw irregularidad ang procurement ng
munisipyo, at yun na nagsisilbing o bulungan na lamang ang nagsisilbing paraan ng mga negosasyon. Pakita nga natin RHTV yung kanilang palengke doon, Abay, daig pa ho ang talipapa sa isang sa isang sitio. Kita naman ninyo, ayan. Yan ang palengke ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang sabi nga ng iba, panay banat nito ng na walang ginagawa, yung iba. Sa totoo lang, sa tagal ng dinastiya nila dyan sa bayan ng Jose Abad Santos, ala namang malinaw na accomplishment. Yan yung palengke. Ito naman yung terminal. Pakita naman natin yung terminal. Habang pinalalakas daw ni Joyce ang kanyang imaheng tagapagtanggol, lumalakas naman ang boses ng mga mamamayan sa Jose Abad Santos at nagsasabing sapat na ang 3 termino ng pagkukunwari nito dahil baka mismong bahana ang maging galit ng tao at tuluyang bumaha ang kanyang liderato. Palengke yan ang terminal. Terminal yan ng tricycad o kaya ng tricycle. Susmi naman buhay ito. Diyan ho napupunta ang mga pondo ng kanilang munisipyo. Congratulations, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Kulang at hindi tama ang mga dokumento ng mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na isinamite sa Bureau of Customs o BOC. Ito ang dahilan kaya tinilipat na sa tanggapan ng BOC sa Maynila ang halos 10 luxury vehicles sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya mula sa Pasig City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno na kung tuluyang hindi makukumbinsin ng mga dokumentong isusumite ng mag-asawang Diskaya ang ahensya, tuluyan ng mapapasakamay ng gobyerno ang nasabing mga sasakyan upang ma-i-auction. Sa ngayon po, ano na po yan, kumbaga ngayon, sa pamahalaan na po yan ngayon, potentially, pinagbibigyan lang natin sila ng huling pagkakataon dahil yan ay isang ayon naman po sa batas. Napatunayan po yung tinatawag na burden of proof. Nasa kamay po nila yon. Kapag di nila tayo nakumbinse, talagang po yan ay matutuluyan na pong forfeited pabor sa ating pamahalaan. Mga 200 million din pala yun, pagka naibenta, Tsaka hindi sila po pwedeng sumama sa, sa auction. Maganda umaga! Biyernes na tayo ngayon, 3 ng Oktubre 2025. Para ho sa mga kababayan natin dyan sa bandang norte, ingat ho tayo dahil patuloy pong lumalakas ang bagyong Paulo. Mamaya makakasama naman natin ang bagyong Ran Mendoza. Iba naman hong magiging kwento ho nito para ho sa mga nawawalan ho ng o humihina na po ang memorya. Yung memory loss. Basta ako, pagka may utang ako, nagkakaroon ako ng memory loss. Yung iba naman sinasadya yan . Alam ba ninyo na bukod sa edukasyon, mas mataas ang posibilidad na magtagumpay sa buhay ang isang batang naturuan at tumutulong sa mga gawaing bahay? Ito sa mga magulang, huwag yung gawing masyadong baby yung bata, 10 taong gulang na hindi pa tinuturuang magtrabaho. Batay sa ilang pagsasaliksik ka, mas nagiging successful, independent at matatag ang isang individual na regular na gumagawa ng gawaing bahay tulad na lamang ho ng paghuhugas ng plato, pagluluto, pagwawalis at paglilinis ng bahay. Dito daw kasi natututo ang isang tao na maging o na magkaroon ng pananagutan, responsibilidad at dito rin maaaring makita ang kahalagahan sa kanyang sarili. Ang mga naturang aktibidad din ay nakatutulong upang kahit paano makapag-resolve siya ng isang problema. Nagtuturo ng time management, mga kasanayan at marami pang iba. Ang mga bata rin na katulad ni Oxygen Marie na naturuan ng mga gawaing bahay ay natututo kung paano makipagtulungan at magkaroon ng malasakit sa iba na makatutulong sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa, pakikipagkaibigan, at kapag sila ay nagtatrabaho na. Kita naman ninyo. Kaya pala itong si Ray Taladro, ikaw Ray, galong gano'n, bata pa, nag-aararo ka na. Uwi ka naman, lumaki ka naman dito sa lungsod, di ka naman sa probinsya. Kami bata ho kami. Talagang ang laro sa amin noon paglilinis sa bukid.
Ganun ho sa amin. Tapos ang reward mo meron kang extra hour para maglaro. Pero laro na rin ho yung paglilinis doon sa bukid. Kaya yung mga bata, huwag niya masyadong binibaby. Para paglaki nila, mas maging independent sila at mas maging asensado. Ayan. Tanungin kaya natin si Attorney Ran Mendoza kung nung bata pa ito tinuruan din ng iba't ibang mga trabaho o gawaing bahay. Attorney Ran, magandang umaga sa inyo. Good morning, Kong Angel. Ayan, alam ko I love seeing you this morning. Alam ko ikaw naturuan ka ng bata kung paano maglaba, kung paano maghugas ng plato, kasi ngayon naglalaba ka pa rin. Praktisado in life. Oo, Kong, bilang isang batang hamog, kailangan lumaban ka habang tumatanda. So bata pa lang tayo, alam na natin magtrabaho sa mga gawaing bahay. And it was actually character development. Character development ang tawag dyan. Talaga may kinalaman sa may kinalaman sa mga kemikal sa katawan ng tao. Sabagay, kung ang batang lumaki ho sa panonood ng telebisyon at paglalaro ng gadget, kadalasan obese. Di ba, Attorney Ran? Yung bang hindi nag-exercise nadidevelop ang obesity. Sa kusina nag-exercise, Kong. Iba naman exercise nun. Ini-exercise nun, sikmura napabayaan sa kusina. Anyway, hindi ho yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan po natin ay memory loss. Bakit nga ba nagkakaroon ng memory loss ang isang tao habang nagkakaedad? Basta ako, nagkakaroon lang ako ng memory loss pagka may nangungutang o kaya may naniningil na inutangan ko. Ibang klaseng memory loss naman yon. But seriously, what triggers memory loss? Yan, magandang tanong yan, Kong, Especially pag nagkakaedad tayo, minsan, especially after 40, for example, ako, I just reached 40 recently. Tapos, nagiging concern ko, minsan nakakalimutan yung pangalan ng kausap ko, nung na-meet ko naman na before, and I started to ask myself, is this, dapat ba kabahan na ako? Nagkakaroon na ba ako ng cognitive decline? Ang mga tanong natin, di ba, normal ba sa atin magkaroon ng memory loss habang nagkakaedad? Sabi po ng science natin, sa totoo lang, yung utak po natin is capable na mag-produce ng new brain cells at any age. So ang significant memory loss, hindi naman daw talaga dapat siya nangyayari. But of course, lahat naman ng function sa katawan natin nagkakaroon ng pagtanda or pagkakaroon ng deterioration. So normal na minsan, nagkakaroon talaga tayo ng malilimutan habang tayo tumatanda. Ano ba yung kasamang causes niyan? Yung hippocampus natin, yung involved na region ng brain natin sa retrieval ng memories, minsan tumatanda din. Or minsan naman yung hormones and proteins natin na nagpoprotekta ng brain cells natin, bumababa din, pag tumatanda tayo. Tapos yung mga nakakatandang tao din, nagkakaroon minsan ng pagkonti ng daloy ng dugo sa utak, which can impair memory and lead to changes in cognitive skills. So yun lang po yung nangyayari sa atin habang tumatanda. Pero yung significant memory loss na disabling na or medyo nakaka-apekto na negatively on the quality of our life, sa totoo lang hindi po siya dapat normal na nangyayari. Bakit yung mga testigo sa Senado at sa Kongreso lagi nakakalimutan yung mga di ba, mga nakausap nila tapos magsisingit ng kung ano-ano, di ba? Ibang klaseng memory loss naman yun, ha? Intentional. Coping mechanism yan, Kong. Coping mechanism yan. Di ba? Nagkakaroon ng selective memory. Oo, ganyan talaga yan. Parang si Bryce Hernandez, ang bata-bata pa pero selective ang memory. Depende kung sino ang kausap, Anyway, so it's not necessarily na may kinalaman siya sa age, Dahil sabi mo po pwedeng mag-rejuvenate ang ang cells ng ating brain, Yes. Yung bang kakulangan ng tulog po pwede bang mag-trigger yan ng memory loss? Of course, Kung sleep, among other things, can cause lack of sleep thereof is a cause, para magkaroon ka ng or maging trigger siya ng memory loss. Yung getting a good night's sleep kasi, Kong, is necessary for memory consolidation.
Diyan nangyayari yung memory consolidation. Yun yung proseso ng nagfo-form and storing new memories para makuha natin siya later. Ang nangyayari, pag hindi tayo natutulog ng maayos, it reduces yung growth ng bagong neurons sa hippocampus natin at pwedeng itong mag-cause ng memory, concentration, and decision-making problems. Tapos, ang masama pa dito, not getting enough sleep can cause another trigger for memory loss, which is depression. Depression is another memory killer. Ang nangyayari pa, yung not getting enough sleep, pwede rin siyang maging causative factor ng dementia. Ano po ba nangyayari pag natutulog tayo? Pag natutulog po tayo, nung naglilinis yung utak natin ng toxins, mga amyloid plaques na tinatawag natin, no, na nabubuo dahil sa stress, dahil sa mga functions sa katawan natin. Pag natutulog tayo doon, nagre-release or naglilinis yung utak natin para maging fresh tayo the following day. Pag hindi ka natutulog ng maayos, quality and quantity wise, pwede mag-accumulate yan sa utak mo that can cause memory loss or even dementia, which is another form of memory loss na medyo yon disabling na. Yun yung sinasabi mo noon na nakatutulong kaya nakatutulong ang Ultamayo. Di ba? Para ma-achieve mo yung magandang tulog. Oo. Yun ang gusto ko sa iyo kung no? Talagang nakikinig at nare-retain mo ang ganda ng memory. Halatang umiinom ng Ultamayo naman. Hindi, pero seriously Last year pa natin na pag-usapan yan kung pero natandaan mo pa. Hindi, pero seriously halimbawa, puyat ka, galing kang biyahe. Ako, bumiyahe ako, pagkatapos didiretso ka sa studio, hindi mo iindihin yung pagod Diba? Siguro the following day, kung hindi ka pa rin matutulog, din mo. Pero yung galing ng biyahe, baba ng eroplano, diretso ng programa, pagka naka-Ultamayo ka, ayos lang. Walang problema, hindi ka antukin di ba? Kaya doon sa mga bibiyahe, yun ang tip sa inyo, bago bumiyahe o habang bumibiyahe siguro, mag-take na kayo ng Ultamayo para ano tawag dito, kondisyon ang inyong pahinga, pero kung minsan hindi naman nakakatulog sa eroplano. Attorney Ran. Hindi nakakatulog sa eroplano? Oo. So kahit yung quick na idlip lang, okay na yon? Ito yan, Kong, no? Kung kaya mong habulin, kasi of course may mga quality and quantity problems tayo, di ba? Of course, kung kaya mong habulin mo. Iba pa rin naman yung meron kang talagang sleep na quality. Pero of course, kung kaya mong habulin mo, maganda yung quality and quantity. Pero may nagre-research nga kung talagang inevitable na yung short yung time, make sure na quality naman yung as in malalim yung tulog mo para at least makapaglinis pa rin yung utak mo ng kalat. Ang maganda lang sa Ultamayo, pinapalalim niya yung tulog mo in a short span of time. Pag-usapan na rin natin to kung dati, di ba? Yung sleep kasi natin, may 4 na stages yan. Doon sa stage 3 and 4, usually doon nangyayari yung paglilinis, which is the deeper part of sleep. Doon nangyayari yung REM cycle, mga ganyan. Ang maganda sa Ultamayo, kahit sandali lang, pupuntahan agad sa stage 3 and 4. Yun nga, sabi mo, kung nakatulog ka sa eroplano, pwede siyang mangyari na mag-REM sleep ka na agad at maglinis na yung utak mo ng kalat. Yun yung maganda lang doon. Kung nahihirapan kang matulog sa eroplano, baka may iba kang issue, baka talagang stressed out ka kasi hindi ka nag-exercise, mataas yung cortisol level mo dahil nga kine-question ka sa Senado. So, dahil kinakabahan ka, hindi ka makatulog. So, ibang issue yan, di ba? Kaya, tingnan din natin ibang kaso kung may ibang kondisyon ka na nangyayari. Siguro, kung talagang gano'n ang kondisyon na kung kinakaharap mo, mag-execute ka na lang ng affidavit na ito-turn over mo lahat ng nakulimbat mo. Yan. Marirelax ka. Sa totoo lang kung, di ba, hindi ko ipagpapalit yung malalim na tulog sa mga ganyang bagay-bagay. Ayan. So, ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Again, ang sinasabi nila Attorney Ran, paano mo iti-take ito? Halimbawa, ikaw senior citizen na. How will you take it? Yan, ang maganda po sa atin, pwede natin itong inumin any part of the day, pero 2 capsules po tayo, pag adult. 2 capsules per day po tayo.
But the good thing po, kung bata ka pa lang, gusto mo nang protektahan ng sarili mo for 3 years and above, 1 capsule a day, any time of the day, pwede na po yun sa ating mga minors. Okay. Tapos sabi mo, pwede na rin ito sa mga estudyanteng magte-take na mga minor na magte-take ng exam, di ba? Oo, talagang makakabuti ito sa kanila kasi nahihirapang magpahinga, laging stress, puyat, pagod ang ating mga nag-e-exam. No? Ang maganda po sa Ultrabayo kasi, yung malalim na tulog, side effect lang po yan ng enhanced immune system. Ang hindi lang po nare-realize ng mga Pilipino, yung immune system natin, hindi lang siya panglaban sa sakit, infection, nakakatulong din siya mag-release ng certain chemical mediators or chemical messengers sa katawan natin na nag-i-induce ng mas malalim na tulog. Ang maganda po kay Ultrabayo, we activate 4 types of immune cells panglaban sa sakit. No? Hindi lang po isa kasi yung iba pong supplements na pang immune system, isa lang po yung ina-activate. Tayo 4. At ang epekto po niyan, mas malakas ang ating immune system, plus pag matutulog ka, mas malalim na tulog. Kaya naman sa mga estudyanteng nag-aaral, nag-e-exam, stress, ito po ay perfect sa kanila. Even if hindi pa sila 18, kahit 1 capsule a day, pwede na po sa kanila yan para naman po mas maigting ang kanilang pag-aaral sa school or pagpe-prepare sa mga exams. Yan, aprobado na yan ng FDA ha? Aprobado na ng FDA. Ayan, okay. Anyway, kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text na lamang sa 0931-033-2871. Hindi namin kayang i-accommodate ang inyong mga katanungan. So again, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Attorney Ran, balikan na uli ng tulog. Yes. Thank you, Kong. Dinulabog ka na rin. Ingat po kayo. Maraming salamat. Si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 17 makalipas ang alas 5 ng Lunes. Maganda umaga, Pilipinas! Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Grace. Good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy nga pong nag-i-intensify pa si Bagyong Paulo at malapit na rin po ito dito sa may northern and southern Isabela area. So ngayong araw po natin ina-expect na tatawid itong si Bagyong Paulo dito sa may northern central Luzon area, and ngayong araw na din po natin mararamdaman yung pinaka-epekto po nito ni Bagyong Paulo. Hiling na mataan ito sa layong 150 kilometers silangan ng Kasiguran o Aurora. Taglay na po nito yung lakas ng hangin ng 100 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 km per hour. Yung pagkilos po nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan po, ang wind signal number 3 natin ay nakataas sa northern portion ng Aurora, sa central and southern portions ng Isabela, maging sa northern portions ng Quirino at Nueva Vizcaya, sa Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, sa northern portion ng Benguet, maging sa central and southern portions ng Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Samantala, wind signal number 2 naman po sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela and Quirino, rest of Nueva Vizcaya, sa central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portions ng Apayao, Kalinga, rest of Abra and Benguet, central and southern portions ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union at sa northern portion ng Pangasinan. Samantala, wind signal number 1 naman po sa rest of mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion ng Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte and Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, maging sa northern portion po ng Zambales. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, lalong-lalo na yung areas na under wind signal number 3, dyan po mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin na dala nito ni Bagyong Paulo. Yung ganito po kalakas ng hangin, posible pa rin makadulot ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials,
patumba po ng mga maliliit na puno ng poste and ng mga kable ng kuryente. So ngayong araw po during the passage of Bagyong Paulo, nakita natin yung possibility na mawalan po ng power supply itong mga areas na nabanggit po natin na affected. Kaya naman po doble ingat and sana po nakapaghanda yung ating mga kababayan. Samantala, sa mga pag-ulan naman po, mga malalakas din na pag-ulan, yung dala ni Bagyong Paulo. More than 200 millimeters of rainfall po ngayong araw dito sa Isabela, Quirino at Aurora. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija, and 50 to 100 naman sa Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. So malalakas po yung mga pag-ulan na dala nito ni Bagyong Paulo, and mostly po itong area ng Northern and Central Luzon is bulubundukin po yung mga areas nito. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, maging alerto po tayo sa banta ng mga flash floods at landslides. Samantala, meron din po tayong moderate to high risk ng storm surge sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kapag po may risk tayo ng storm surge, ay pinagbabawalan po natin yung mga kababayan natin na mangisda or kahit ano pong marine activities gaya ng paglangoy and also yung paglalakbay dagat. And yung mga nakatira po malapit sa coastal areas ay lumikas po tayo dun sa mga mas mataas po na lugar. And bukod dito, may gale warning din po tayo sa seaboards ng Northern Luzon, maging sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. And ayon po dito sa forecast track analysis ni Bagyong Paulo, generally west-northwestward yung pagkilos nito. Maglalandfall po ito either sa Northern Aurora or Southern Isabela area ngayong umaga or mamayang tanghali. So expect na po natin muli ngayong araw na po natin mararamdaman yung pinaka-epekto nito ni Bagyong Paulo. Kaya sana po nakapaghanda yung ating mga kababayan. Manatili din po tayong alerto and makapag-ugnayan sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod po dito, yung trough or extension din ni Bagyong Paulo magdudulot din po ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, rest of Luzon at sa area din po ng Western Visayas. So sa mga kababayan po natin, kapag tayo ay lalabas, huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan na ito. And pag-iingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, abot ba tayo sa Metro Manila? Dito po Sir Angel sa Metro Manila, yung trough po or extension ni Bagyong Paulo yung naka-apekto po natin. So generally po ngayong araw, medyo maulan din po yung panahon natin dito sa Metro Manila. Lalo na po yan ngayong umaga hanggang tanghali. Walang chance na magkaroon tayo ng signal? Ngayon po hindi na po natin nakikita sir na magkakaroon po tayo ng signal, wind signal dito sa Metro Manila. But dahil po yung sa periphery, yung outer periphery po ni Bagyong Paulo, posible pa rin po tayo makaranas ng mga bugso po ng hangin. Kasi nga medyo malakas yung kanyang, malawak yung kanyang circulation eh. Yes po, tama po Sir Angel. So maaring hagip pa din po tayo ng mga bugso, but yung wind signal po sa ngayon ay less likely po na nakita na po natin na mahahagip pa po tayo nung mismong wind signal natin. Mga ilang millimeters ng ulan ang ibabagsak nito dito sa atin sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila, nakikita po natin at most ay 50 millimeters of rainfall. But then, magmonitor pa rin po tayo and yung ating PRSD po is magmonitor din po sila kung magpapalabas po ng mga heavy rainfall warning sa mga pag-ulan po na dulot ng trough nito ni Bagyong Paulo. Ma'am Grace, may cluster pa ng clouds na nasa labas ng PAR. Ano yan? LPA din yan? Sa ngayon po, ito po ay mga cloud cluster pa lamang. Okay. And so far po, paglabas nito ni Bagyong Paulo, wala pa naman po tayo nakikita na kasunod na bagyo or LPA po nito. Ayan. Meron ba kayong supply ng vitamin C dyan, Ma'am Grace? Meron naman po kaming individually or personally na
Ganon naman po. Dapat sinusuplayan na kayo ng vitamin C dyan para, di ba, masiguro natin protektado yung ating mga scientists dyan sa Pag-asa. Wala hong tulugan dyan pagka ganitong mga panahon. Ha? Anyway, Ma'am Grace, maraming salamat. Ha? At bawal sa inyo magkasakit. Ha? Yes po, sa inyo din po. Kaya sabihan natin si Direktor mag-provide ng dapat suplayan na kayo ng vitamin C. Di ba? Mahalaga yung mga impormasyong binibigyan nyo. Thank you, Ma'am Grace. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Isama ho natin sa ating mga dasal. Ito po mga tagapag-asa sa tuwi-tuwi na. Dahil nga sa napaka-importante itong babala na ginagawa ho nila. Alam ho ninyo, ang binabasa ho nila doon ay mga data. Hindi data, mga figures, mga numero. Tapos kino-convert nila yan sa data para mas maintindihan ng tao. Hindi ganun kasimple yung ang ginagawa nila. Tapos magkukulit yan sila ng mga impormasyon sa iba't ibang mga synoptic stations para mas mabasa nila, ma-plot out yung galaw po ng mga hangin na tumatama sa atin. At para makapagbigay sila ng accurate na impormasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Bago tayo mag-commercial break, silipin muna natin ang Aurora. Ang Bagyong Paulo hindi pa naman daw ramdam sa Aurora. Nandun si Grace Ansano. Grace, good morning. Good morning, Angel. Bagamat kaninang madaling araw ay nararamdaman na ngayon itong manakanakang pagbugso ng hangin dito sa bahagi ng Northern Municipality ng Aurora. Ito yung sinasabing posibleng tumbukin din ng bagyong si Paulo. Ang tatlong bayan, ang mula Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Bagamat kahapon pa umiikot na ang ambulansya at iba pang mga kanilang mga public address na ginagamit para nga ipaalalahanan at bigyang babala ang mga residente. Lalo na yung mga residenteng malapit sa ilog, dagat at bundok. Marami sa mga mangingisda dito ay agad nang itinabi at sa mga matataas na lugar ang kanilang mga bangka. Pinaghahandaan din ng mga residente yung mga bahay nila para nga maiwasan na pwedeng tangayin kani-kanyang pagtatali at ano pang mga pwedeng magawa para nga kahit papano may proteksyon. Sa pulong kahapon ng PDRMO sa Kapitolyo sa bayan ng Baler, pinamunuan ni Governor Isidro Galban ito at agad nga nitong pinag-utos ang kanselasyon ng pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa pribado at public na paaralan ngayong October 3. Maging ang mga government offices ay wala na ring pasok ngayong araw. Dala nga ng bagyong si Paulo, pinag-utos din ni Governor Galban na bantayan ang lahat ng mga barangay coastal, coastal barangay dito sa Aurora, na bantayan yung mga kababayan natin na maglalayag at hindi na nga papayagan pa ang anumang mga water activities sa mga baybaying dagat. Sa ngayon, hindi pa rin naman ramdam gaano dito sa bahagi naman ng Central Aurora. Ito yung mga bayan ng Baler, Maria Aurora, San Luis at ilang part ng Dipakulaw. Mayroong paminsan-minsang bugso ng hangin at may ulan. Pero mas madalas yung medyo ambon na malakas ang nararamdaman dito sa Central Aurora. Sa ngayon, patuloy ang nakaantabay ang DPWH para nga ma-check na ang ating mga kababayan, maalalayan sa mga sinumang mga maglalakbay. Katuwang din dito ang PNP, gayon din ang Bureau of Fire Protection, DOH, at ang Philippine Coast Guard na magiging aktibo at alertado sa loob ng 24 oras ngayong araw. So yan muna. Sir Angel, ang ating update na nagsisimula ng magliwanag din pero ramdam na natin yung manakanakang mga pag-ulan. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano. Live mula po sa Aurora. Magandang umaga, Pilipinas! Malapit nang maging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo ang Tesla chip, may-ari ng Tesla na si Elon Musk. Matapos umabot ng mahigit sa $500 billion ang net worth nito.
Ayon sa Forbes Billionaires Index, bunsod ito na muling pagtaas ng kita ng kanyang electric vehicle company at ang paglago ng iba pang mga negosyo tulad ng SpaceX at XAI. Sa kasalukuyan, si Musk pa rin ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Bagaling ha. Samantalang dito sa atin, ang daming mga nagiging bilyonaryo dahil sa hindi po sa SpaceX, kundi sa kanilang mga nakukulimbat. Biglang naging bilyonaryo, no? Sa dami ng flood control. Magandang umaga, Pilipinas! Makasaysayang nakapaglunsad ng kauna-unahang homemade satellite ang Tunisia. Dahilan para kilalanin ito bilang iunang bansa sa Africa na nakapag-launch ng satellite na gawa ng kanilang sariling bansa. Idinisenyo ito ng kanilang mga local engineers, ginawa ng Telnet, isang kumpanya ng telekomunikasyon sa Tunisia. Pinangalanan ito bilang Challenge 1. Inilunsad mula sa Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan gamit ang Soyuz 2.AI o 1A rocket. Isang patunay ng kahandaan ng Africa para naman sa global space industry. Pilipinas, kumusta na kaya? Tinalo na tayo ng Bangladesh. Tinalo na tayo ng Vietnam. May sarili na ho silang mga communication satellite. Tayo hanggang ngayon, cube satellite pa rin. Na hindi nga napagbibigyan ng impormasyon eh. Diba? Sayang. Meron tayong Philippine Space Agency. Pero hanggang ngayon, hanggang drawing lang tayo, hanggang wento. Samantalang isang napakagandang site nandyan sa Mindanao, pwedeng magamit bilang launching pad ng rocket papuntang Kalawakan. Tagal na ho natin binabanggit yan, kaya lang yung mga taga-PSA mukhang mga tengang kawali. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas sa alas 4 umaga. Happy birthday kay Nanay Aurea Amandi. Nanay Aurea Amandi, at saka binabati ho kayo ni Ateng Michelle Amandi. Happy listening din sa mga nanonood dyan sa Gen B Hotel sa Gimbal, Iloilo. Maayong aga kaninyo din, halong kamudra. At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-esports pa. Ayan. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo, ha? At magandang umaga din po kay Justice Sinergito, ng Sandigan Bayan. Justice Max de Leon, Ombudsman Sam Martires, kumusta na ho kayo? At sa iba pang mga suki natin na kaagang gumigising. Ambassador Harry Amping, kumusta na ho kayo, ha? Sa mga taga-BIR, may paparating na gwapong abogado, na uupo bilang bagong deputy commissioner. Ayan, paupo na daw po itong bagong deputy commissioner ng BIR. Yun. Hari nawa, makakota na ho ang BIR, Pag pumasok si Attorney V, ayan, dyan ho sa inyong tanggapan, para matuntun din yung mga humahabol ng mga ghost receipts na merong mga ghost collection. Antitibay ng apog nitong mga ito, Lalo na yung mga gumagamit na ng mga bulletproof na mga sasakyan. Bumuo sila ng sarili nilang multo, kaya ngayon takot sila. Gumagamit bulletproof ng mga sasakyan, bakit? Natatakot kayo doon sa mga siningil nyo ng ghost collection? Kasi na yung mga bahay niyo dyan sa may Altavista, sa Antipolo, milyones, 100 million daw yung mga pinagawa dyan, Magandang umaga sa mga taga-RAP,
Kiko, at saka si Ate Roda, kamusta ka na ha? At magandang umaga din kay Director Ed. Ha? Kailan bang blessing ng resorts mo, Director Ed? Ha? Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin dyan po sa Bonifacio Market sa Caloocan. Edwin Duque, RH23, good morning. May buntag, Kuya Angel, bagsak presyo. Yung presyo ng karne sa oras na ito, dahil itong manok, Kuya Angel, ay nasa 200 pesos na lamang. Habang itong presyo ng baboy, pork chop, giniling, pataunan, ulihan, 300 o 300 pesos mula sa dating 360. Ang yepo ay nasa 360 mula sa dating 400 pesos. Ang presyo naman ng kambing, ito naman hindi nagagalaw, natiling 500 ang kambing, 450 ang karne ng baka. Sa isda, ang presyo ng bangus ngayong umaga, Kuya Angel, ay mula sa dating 330, 260 pesos ngayong umaga. Pero yung malilit na bangus, mabibili na lamang ng 160 bawat kilo. Bumaba rin ang presyo ng galunggong mula sa 300, ngayon ay 180 pesos. Ganun din ang yellow bean, nasa 180 pesos ngayong umaga. Ang pusit lumot na 260, ngayon ay 180. Ganun din ang pusit kalawang, calamares na 320 ngayon 280 pesos. Ang tilapia naman na galing ng Batangas ay bumaba na rin ng 120 mula sa dating 180. Habang itong tilapia naman na galing ng Pampanga at Bulacan, 90 pesos na lang mula sa dating 120. Ang bisugong tuna, ito yung maliliit, bumaba rin ng 200 pesos, lapu-lapu 180, salay-salay 200, halos 30 to 50 pesos yung ipinaba ng mga presyo ngayong umaga. Ang palaya bumaba na rin ng 120 mula sa dating 140, kalabasa kahapon lamang ay 70 pesos, ngayon 50 pesos bawat kilo. Ang kamatis mula sa dating 200, 120 pesos ngayong umaga. Ganon din ang labanos, 120, ang talong 60 to 100, abay itong luya 160, sibuyas 160, bawang 150, sayante 70 pesos to 100 pesos. Ang repolyo 120 pa rin, habang itong carrots with gel, meron na mabibiling 160 yung maliliit, habang yung imported 300 pesos. Ang siling labuyo bumaba na rin ng 300. Ang siling panigang to 160 pesos na lang. Pero itong pechay bagyo Tagalog, abay 100 pesos pa rin bawat kilo. Sa patatas, tumas na naman ang 20 mula sa dating 140, ngayon ay 160 pesos. Ang bagyo beans, 120, broccoli, 260. Yung siling makopa, yung bell pepper, natili sa kanya presyong 500 pesos. Sa presyo ng bigas, nag-umisa pa rin ng 35, susundan ng 40, 60 hanggang 80. Ang pinakamagandang klase ngayon ay dinurado na 80 pesos. Yung malagkit, mabibili pa rin natin ngayon ng 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So yan po yung ating price monitoring report dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Melbourne, sa Australia. Ay, magandang umaga ho sa Midnight Singers natin ha, dyan sa San Diego, California. Kumusta? Gandahan ho ninyo inyong roadshow ha. Tita Linda, Tita Cors, Tita Cora, Sir Art, Sir Manny, and the Debonair Junior Bao of Cavite. Ha? Magandang umaga din mga suki natin dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu ha. At saka si Nanay Sideng Martin ay nagdiriwang ho ng kanyang birthday ngayon. At dyan daw po sa may bandang Isabela, Ilagan Isabela, nakakaramdam na sila ng mahangin at maulang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Birthday ngayon ni Labor Secretary Benelo Guesma. Padalhan natin to ng tangerine chocolate. Ha? Baka kayo po ipabalik na ng Pilipinas. Huwag na ho magpasalubong na imported at tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong pagmamalasakit natin sa mga magsasaka, na ipapakita ho natin sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga produkto, katulad nga po ng tangerine chocolate.
Pwede ho ninyong i-check sa Tangerine Chocolate Nut PH yung pong iba't ibang mga variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but it tastes and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate gawang atin, sana ipagmalaki natin. Maganda umaga, Pilipinas! Philippine Coast Guard nagpasalamat sa media sa suporta at pagkilala. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, Search 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagpayag ng pasalamat ang Philippine Coast Guard sa mga miyembro ng media kaugnay na patuloy itong pagbibigay ng suporta at pagkilala sa kanilang mga programa at operasyon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, malaki ang naging papel ng mga mamayag sa pagbabahagi ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na tuwing may kalamidad, search and rescue operation at iba pang gawaing pasiguridad sa karagatan. Dagdag pa ng PCG, manatili silang bukas sa pakipagtulungan sa media upang mas mapalakas ang transparency at pagtitiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga nga pala at welcome home kay Alvin Nunez mula po sa Canada. Ha? Kahapon nagmerienda kami, nagtanghalian kami kasama si Jordan at saka si Michael. Ano, ha? Iinggitin namin si Henry Pahe na nakabase ngayon dyan sa Maryland, USA. Good morning sa mga suki natin dyan sa Amerika. Maganda umaga, Pilipinas! May babala ang pamahalaan ng Canada sa mga mamamayan itong may pasaporteng may gender marker na X. Isang opsyon para sa mga non-binary o gender-neutral na individual dahil sa posibleng mahirapang makapasok ang mga ito ng Estados Unidos. Sa inilabas na travel advisory ng Global Affairs Canada, ipinababatid nito sa kanilang mga mamamayan na nagnanais magtungo ng US ang kawalang katiyakan na makapupunta ng US dahil sa hindi nito kinikilala ang X bilang gender identifier. Kaugnay ng abiso ng mga pagbabago sa mga patakaran sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump na nagtatakda lamang na 2 opisyal na kasarian, lalaki at babae lamang ang kikilalanin sa mga dokumento. Kaya doon sa mga, meron pala ganun, tinatanggap pala yun, yung gender identifier sa Canada na X. Umabot na sa 3 katao ang nasawi sa sumiklab na kaguluhan naman sa isinagawang kilos protesta ng mga kabataan sa Morocco laban sa korupsyon at hindi makatarungang paggastos ng kanilang gobyerno. Ayon sa Ministry of Interior, naganap ang insidente sa Liklia, isang bayan sa timog ng Agadir, habang sinusubukan umanong agawin ng mga kabataan ng armas mula sa mga pulis. Aba, mas loko pala yan dito sa Pilipinas, di ba? Dito sa atin, pinilit lang buwagin, pero ito nangaagaw na ng mga armas. Gayunman, walang mga saksi na makapagpapatunay sa nasabing alegasyon. Nagugat ang kilos protesta sa panawagan sa social media platform inorganisa sa pamamagitan ng TikTok, Instagram at gaming application na Discord. Tinawag ng grupo ng mga kabataan na nagrally ang kanilang sarili bilang grupo ng mga Gensei 212. Naku, ang dami nang gumagaya, no ha? Di ba? Yung una sa Madagascar. Eto naman sa Morocco. Dito sa atin, natonto na kung sino yung nagsulsul, ha? Yung nagpondo daw, at iniimbestigahan na ng pulisya. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina ba ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Pinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula pa naman sa naliwikhan ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise kahit nagkakaedad na. Hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultaflex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! May kalakasan, ha. Kanina pong 5:39, magnitude 5.1 na aftershock ang yumanig na naman sa Bogo City sa Cebu. Malalakas yung yung pinakamalakas, 4.9 lang yung kahapon. Ito 5.1. Oras sa buong kapuluan, 53 makalipas ang alas 5.
Ay, 5 minuto na lamang bago po alas 6 na umaga. Good news para sa mga OFW dyan sa Taiwan. Aprobado na ng gobyerno ng Taiwan ang taas sahod para sa inyo epektibo simula Enero ng susunod na taon. Sa ilalim ng bagong monthly minimum wage, magiging 29,500 Taiwanese dollars na o mahigit sa 56,000 pesos ang minimum na sahod kada buwan ng mga OFW sa nasabing bansa. Ikinalugod at ipinagpasalamat naman ng Department of Migrant Workers at itinuturing ang naturang hakbang bilang pagkilala sa karapatan ng mga manggagawang dayuhan na makatanggap ng makatarungang sahod at proteksyon sa kanilang hanap buhay. Patutunugin ang mga kampana ng mga simbahan na sakop ng Archdiocese of Manila tuwing alas 8 ng gabi bilang tanda ng pagtutol sa garapalang korupsyon sa bansa. Sa harap ito ng investigasyon sa anomalya ng Flood Control Project at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Sa pastoral letter na ilalabas ng Archdiocese, lahat ng kinabibilangan nitong parokya, mga oratorio at mga kapilya ay hinihikayat na dasalin ang Oratio Imparata para sa integridad, katotohanan at katarungan kapalit ng panalangin ng bayan tuwing banal na misa. Tablan pa kaya ho ng hiya itong mga buhayang ito? Makapal pa ho yata sa asfalto ang pagmumukha nitong mga ito. Maganda umaga, Pilipinas! Mahusay na paggamit ang pondo mula sa LDRRMF pa. Atas ng DILG sa mga lokal na pamahalaan at tinamaan ng lindol. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Para sa mabilisang pagbangon mula sa pagtama ng malakas na lindol, inatasan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government units na gamitin ng kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o LDRRMF. Ayon sa DILG, dapat ay simulan ng gamitin ng mga lokal na pamahalaan ng pondo para sa mga serbisyong kinakailangan ng mga nasalanta gaya ng pansamantalang tirahan, pagkain, alternatibong kamuhayan at tulong medikal. Sa ilalim ng Republic Act 10121, ang mga LGUs ay kinakailangan maglaan ng hindi bababa sa 5% ng kanilang tinatayang kita para sa disaster risk reduction and management. Sa mga lugar na lubhang nasalanta ang recovery efforts ay nakatuon na sa muling pagtatayo ng mga bahay, pagpapanumbalik ng mga pampublikong infrastruktura at pagpapabuti ng disaster resiliency. Batay sa latest report na nilabas ng NDRRMC, nasa 73 na ang namamatay, na itala ang 577 mga kabayang nasira, 501 rito ang partially damaged at 76 naman ang totally damaged. Samantala sa record naman ng DPWH at provincial government ng Cebu, 87 mga infrastruktura na ang naitatalang naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol. Ako si Bal Gonzales, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Formal nang ipinoklama ng Commission on Elections ang 3 partido na kapalit ng upuang nabakante ng nasuspending Duterte Youth Party List sa Kongreso. Kabilang sa mga ito ang Abono Party List na kakatawanin ni Robert Raymond Estrella, kapatid po ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella. Ang Provinciano Party List na kakatawanin naman ni Alfredo de los Santos at dating Agriculture Secretary Arthur Yapa. Ang uupo naman kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Ginawa ng COMELEC ang hakbang matapos ideklarang final at executory na antesesyon ng ANBank na nagdedeklarang kansilado na ang registration ng Duterte Youth dahil sa hindi pagsunod sa mga panuntunan ng Party List System Act, kabilang ang kawalan ng publication sa mga pahayagan at tamang pagdinig ng application nito. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa inyo sa tuwi-tuwi na. Mas maganda yan kaysa doon sa mga flood control na konkreto. Ano ha? Pakikinabangan nyo pa. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Happy weekend. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa author ba ito si Noam sandali at nakalimutan ko na naman. Anyway, si Noam Chomsky ay isa pong American professor. Ang sabi niya, when truth is inconvenient, power will label it as
conspiracy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aces na umaga.